Kamakailan ay nagimbal ang lahat sa isa na namang kaso ng mass shooting sa Bondi, Australia na ang naging mga target ay mga Hudyo na nagdiriwang ng kanilang selebrasyon na tinatawag na Hanukkah bilang paggunita nila sa tagumpay ng kanilang mga ninuno laban sa Seleucid Empire na nanunupil sa kanilang relihiyon ilang libong taon na ang nakalipas. 15 ang naiulat na napatay at syempre laman ng balita ang mag-amang binabanggit bilang mga Muslim na gumawa ng krimen na ito sa ngalan ng relihiyon. Sa mga headlines pa lamang ay nagpiesta na ang mga taong galit sa Islam at sa mga Muslim. Pero may isang detalye na tila isinasantabi ng ilan, ang kabayanihan ng isang Muslim na pumigil sa isa sa mga terorista na nabaril din habang ginagawa niya ito. Sa ilan pang panig ng mga nagpapahayag ng kanilang mga komento, ay pilit pa nilang ikinukubli na ang bayaning ito ay isang Muslim sa pamagitan ng pag-aangkin na siya di umano ay Kristiyano o Hudyo rin. Ang nangyari sa Bondi, Australia ay ang eksaktong buong katotohanan na ang mga Muslim ay overreported bilang mga terorista pero underreported bilang mga biktima ng terorismo o bilang mga bayani laban sa terorismo. Ang kabayanihan ni Ahmad al-Ahmad ay marapat na tanawin ng mga hindi Muslim bilang tunay na kumakatawan sa pangkalahatang pananaw ng mga Muslim laban sa terorismo. At hindi ang mga terorista na nagpapakilalang Muslim na bumibiktima kahit sa mga Muslim. Ang ginawa ni Ahmad al-Ahmad ang siyang paninindigan ng mas maraming mga Muslim, lalo na ng matutuwid at maalam na mga kasapi ng relihiyong ito laban sa terorismo. Maraming maaaring magiging dahilan na magagalit ang sinumang Muslim sa sinumang Hudyo, tulad ng pagsakop ng mga Hudyo sa Palestine at sa kawalang katarungang nangyayari dito laban sa mga Muslim na Palestino. Pero malinaw na ang lugar ng labanan ay sa Palestine at hindi sa Australia. Malinaw na ang ating kalaban ay ang mga sundalo ng IDF at hindi mga sibilyan na Hudyo na nagdiriwang lamang ng kanilang okasyon. Malinaw na ang kalaban natin ay yaong mga pumapatay at nanunupil sa mga Muslim, hindi yaong mga Hudyo na pangkaraniwang mamamayan lamang lalo na ng iba pang mga bansa. Maraming mga tagpo sa talambuhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ng kanyang mga kasama na kung saan ay matatagpuan natin ang kanilang pagpaparaya o tolerance sa mga hindi Muslim, kahit sa mga mamamayan ng mga kalabang bansa ng mga Muslim. May kita natin ang halimbawang ito kung paanong tinatrato ng marangal ang mga prisoners of war dahil sa kalagayan nila na sila ay hindi na may tuturing na kalaban na aktibo sa digmaan. Si Umar bin Wahab radiyallahu anhu na isa sa mga sundalo ng mga kalaban ng mga Muslim sa Badar ay pinahintulutan nilang dumalaw sa Medina nang hindi nila inaaresto o ginawan ng kasamaan dahil sa siya ay isang sibilyan sa pagkakataon na yaon at hindi sundalo ng kalaban. Sa pamagitan lamang ng pag-aaral sa talambuhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay tunay nating mapagtatanto ang tunay na jihad, na hindi nito layunin ang basta-bastang pamiminsala lamang sa mga hindi mananampalataya. Ang layunin ng jihad na inaangkin din ng mga terorista na kanilang ginagawa ay ang pangalagaan ng relihiyon, buhay, yaman, pag-iisip, salinlahi at dangal ng tao, Musliman o hindi Muslim. Pero nasaan sa mga pagkilos ng mga terorista ang layuning ito? Bagkus ay malinaw na ang kanilang mga pagkilos ay para sa layunin lamang na maghasik ng takot at mangwasak at pumatay ng walang kapararakan. Ayon pa nga sa pananaw ng iba sa nangyari sa Bondi, Australia, maaring isa na naman itong pakana upang magbukhang masama ang mga Muslim sa mata ng mga hindi Muslim upang sila'y apihin sa mga bansang hindi Muslim. Subalit ito ay binasag lahat ng kabayanihan ng Muslim na nanindigan laban sa terorismo.